Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi sa Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. So well mga kabisnes, mga kapapi, gagawa lang po tayo ng ating reaction. Ating opinion, sariling opinion, at makikipagkwentuhan na rin ako sa inyo. So bago po natin yan umpisahan, kung baka sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakisubscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated tayo lahat sa aking nire-reaction ng video sa Kabisnes Official, Papadins TV at Kabisnes Family. At wag po natin yan kalimutang suportahan ang mag-amang Kabisnes Official at Papadins TV. Ganun pa rin ang kanilang pangalawang channel. Pasuporta po natin ang Kabisnes Family. So well mga kabisnes, mga kapapi, pag-uusapan natin na makikipagkwentuhan tayo dyan sa inyo, sa atin dito sa ating tatalakayin ay ikikwento natin ang aking na obserbahan dito nga kay Kuya Bong ngayon. Alam naman natin na ang laki ng pinagbago nitong si Kuya Bong. Sana ay tuloy-tuloy na ito sa awa ng ating Panginoon. So nakita lang natin ang madalas nitong pagbabale kay Mrs. Kabisnes at ang madalas niyang pagpunta dito sa mall na sa pamimili ng kanyang damit, sa pagsisimba, sa pag-charge niya at sa kanyang kanyang jersey na araw-araw niya itong ginagamit, diba? Ang napansin ko lang mga kabisnes, mga kapapi, ang pagbabago ni Kuya Bong ay hindi lamang yung para sa kanyang sarili, diba? Pagbabago na rin yun siguro ng yung pananaw sa kanya ng mga kagwang, yung pananaw sa kanya ni Kabisnes, kasi kumbaga nawala ang tiwala o nawala yung hope, na-loss ng hope si Kabisnes nung ito ay bumalik sa dati nang dahil sa babae. Pero sa ngayon nakikita natin ang taba ni Kuya Bong may itsura pala, pogi pala si Kuya Bong pag siya'y tumaba at lalo na pag pumuti, di ba? At nakikita natin kung gaano siya kasaya ngayon, At lagi na lang ito ay nagyayaya sa mga kagwang pumupunta sa mall at lagi itong lagi na lang itong ay nagyayaya din kumain sa labas dito sa lugawan ni Mang Boy, lugawan ni Mang Boy. Yun ang ating natandaan na ayon kay Kabisnes, yun ang una nilang pagkikita ni Kuya Bong at una nilang pagsasalo ni Kuya Bong kumain. So, ng lugawan, ng lugaw. So, dito, nakikita natin pumupunta, dinadala niya yung mga kagwang. Nakikita natin na paano siya mag-treat, paano niyang ililibre, lahat, kumbaga iniisa-isa niya. Isang grupo, pupunta sila, and then pagka another Sunday na naman, ibang grupo na naman ang dadalhin ni Kuya Bong dito sa lugawan ni Mang Boy. At yung pagpupunta niya dito sa mall na sa yung bang makikipaglaro siya dito na para bang bata na naglalaro dito sa games na kung saan ang mall. At ito yung ang kinahiligan ni Kuya Bong, ang ganito. Okay na rin yun kahit yan ang kinahiligan niya at yung pamimili niya ng damit. At least nakakalimutan niya yung mga gawi niya noon na yung bang umiinom, kung ano yung mapabarkada siya. Ito'y kusa na rin niyang sinasabi at ito'y umiiwas talaga siya sa mga kaibigan. Kasi ayon pa kay Kuya Bong dito sa vlog ni Kabisnes, itong latest vlog ni Papa Din, nang in-interview siya ni Papa Din ay kung sakaling gusto niyang umalis, pwede naman daw siyang magpapaalam at ang sabi ni Papa Din ay pwede ka namang umalis na mag-isa ka lang.
sabi niya, naganda rin naman talaga yung kumbaga yung prosesong pagkaisip ni Kuya Bong ay na-adapt na niya talaga, di ba? Ayaw niyang umalis na mag-isa siya. Mahirap na raw, baka mapabarkada siya at mapasubo siya uli. Mas maganda na rin talaga din daw may kasama siya kung gusto niyang lumabas. At least hindi daw siya kumbaga ayaw niya nang mapatiwara o ayaw niya na siya mapunta doon sa mga kaibigan niya na nagbibigay sa kanya ng masamang impluensya. So yun ang sagot ni Kuya Bong. Ayoko, Papa Dins, Paps, mas gusto ko pa rin may kasama ako, at least hindi ako maliligaw ng landas. Kasi mahirap na, syempre, kumbaga, hindi pa rin niya kaya sigurong kayang ayawan itong mga kaibigan niya. Siguro na talagang ini-insist siya, kaya sinasabi na talaga ni Kuya Bong mas maganda na rin lang daw na may kasama talaga siya, at mas maganda na rin daw na hindi na siya talaga doon titira sa kanyang bahay. Kumbaga yung pinirmahan nilang papel ni ka-business ay pinanindigan na yon ni Kuya Bong, hindi ba? Kasi ang sabi niya kay Papa Dins, pag halimbawa lumiko ako ulit, mawala yung landas ko, wala naman akong wala nang ano sa akin yun, wala nang dalawang isip at wala nang tanong-tanong, diretso na talaga siya sa kulungan. Yun ang sinabi ni Kuya Bong. Mas maganda talaga yun. Talagang kung ngayon, nare-realize na niya na ang kanyang pagbabago ay dapat talaga isa-isip niya o sa puso niya yun. Kumbaga, huwag niyang itry. Gawin niya talaga yun ang pagbabago. Yun siguro ang nasa puso ni Kuya Bong at nasa isip niya, kasi hindi talaga siya nag-aatubili na sinabi kay Papa Din, Papa Dins, na ayaw daw niyang lumabas na mag-isa. Mas komportable daw siyang may kasama, at least hindi daw siya maliligaw ng landas. Tingnan mo nga naman at ay nagbabago talaga yung ni Kuya Bong, yung pananaw niya sa buhay. Gusto niya talaga na mabago talaga yung kanyang pagkatao, mabago lahat-lahat sa kanya, kasi ayon naman sa kanya may pag-asa naman. Gusto ko baguhin lahat-lahat. Yun ang sinasabi ni Kuya Bong lagi sa kanya pag tinatanong siya ni Papa Dins. Kasi although sinasabi nila Papa Dins sa kanya at sa kanyang mga kapatid na kagwang, hindi pa rin kami kumbinsido pag halimbawa hindi pa rin na kami kumbinsido Kuya Bong, kasi syempre nga naman wala pa naman, ay ngayon ay nandyan pa, nasa pa si Kuya Bong ngayon. So syempre sinasabi nila Papa Dins na kumbaga hindi pa rin nila na ibibigay talaga yung tiwala talaga nila na buong buo 100% kay Kuya Bong, kasi hindi pa nga naman umabot ng ilang taon o ilang buwan na yung pagbabago niya. Kasi alam naman natin medyo na phobia na itong si ka-business at saka itong mga kagwang o itong si Papa Dins, na at the same time at kung mayroong ay babalik si Kuya Bong sa ganun. So sa ganitong pamamaraan nakakausapin nila lagi, at lagi nilang samahan, lagi nilang intindi sa kanya na dapat ay wag mag-atubili at wag mag-iisip kung ano-ano, kasi syempre nandyan naman sila tutulong sa kanya, diba? Yun ang laging ina-advise ni Papa Dins, at lalo na itong si Intoy na lagi niyang pinilalagay sa isip ni Kuya Bong ang magandang pamamaraan na gawin, diba? Na para matuluyan na talaga siyang magbago. So dito't nakita natin pagkatapos niya mamimili ng kanyang damit at nagyayaya itong maglaro at magyaya ito kakain sa kay Mang Boy, na lugawan ni Mang Boy ang lagi niyang pinupuntahan, kasi ang sabi ni Kuya Bong, lagi daw niya naaalala yung pagsasama nila, una nilang pagsasama ni kuya niya, at una siyang nakita ni kuya niya at doon sila kumain, at ayaw pa daw niyang pumasok kasi nga daw hindi siya sanay at nahihiya siya. Kaya't naman kahit anong ng mga kagwang sa kanya ay doon at doon pa rin sila pumupunta kumakain. Kumbaga sinasariwa ni Kuya Bong yung mga alaala nilang dalawa ni
ni kabisnes nung una silang nagkita na kumbaga nakita siya sa ganong sitwasyon, eto na siya ngayon ang kanyang pagbabago. At eto naman ay hinihingi talaga natin na para sa mga taong nagmamahal talaga kay Kuya Bong, na wag na lang po nating isipin yung ano ang ganito o ganyan ang negative natin think para sa kanya. Ipulsige na lang po natin siya na talaga siya ay magbabago, kasi nakikita naman talaga natin na pursigido si Kuya Bong sa kanyang pagbabago, at pursigido siya sa sarili niya na gusto niya na talagang mabago ang sarili niya. Kasi kahit ano pang kumbaga tinutokso siya para siguro titignan ng mga kapatid niyang kagwang at si Papa Dins na kung gaano niya ito pinapanindigan, paano niya paninindigan yung pinirmahan nila kasunduan ni kabisnes. Kaya minsan ay kumbaga tinatrial at tinitesting talaga siya ni Papa Dins kung ano talaga isasagot niya, kung ano talaga ang nasa puso niya. Ang lagi niyang sinasabi, mayroon pa namang malaking pag-asa, pwede pa namang baguhin ang lahat-lahat. Yun ang laging sinasabi ni Kuya Bong. Oo naman talaga, huwag tayong mawalaan ng pag-asa. Alam naman natin na maraming nagmamahal kay Kuya Bong dito sa mga viewers ni kabisnes na solid kabisnes. Marami talagang nagmamahal kay Kuya Bong at maraming natutuwa, 'di ba? At naiiba talaga yung mukha ni Kuya Bong ngayon dahil nga tumaba siya at na naging maaliwalas ang mukha ni Kuya Bong dahil nga ay naging maayos at malinis na talaga siya. Na yun ayon dito kay Papa Dins at kay Entoy na ayaw na daw talaga ni Kuya Bong kumbaga ang hindi malinis. Gusto niya talaga ay malinis siya na at pinupursige niya yung sarili niya talaga na ipakita na kaya niya talagang magbago, di ba? Kaya niyang baguhin yung sarili niya paunti-unti kahit hindi naman totally develop na talaga, pero at least pinupursige ni Kuya Bong na mabago siya, di ba? Kasi nakikita natin dito sa mga vlog ni kabisnes at ni Papa Dins na talagang ang saya-saya ni Kuya Bong, hindi ba? Hindi mapapantayan ang kanyang kasiyahan. For the last time na humingi siya ng last chance ay ini-improve at pinapakita niya kay Mr. and Mrs. Kabisnes na siya ay handa talaga siyang magbago for this time. Kaya iniwan talaga niya yung bahay niya. Dito talaga siya tumira kila kabisnes para talagang mapursige ang kanyang pagbabago. Oo nga naman talaga, di ba? Kasi kung marami naman talagang tukso na sa iyo ay hindi mo talaga namang maiiwasan. Lalo't lalo na yan ay doon mo kinagisnan na talagang yung bang siyempre doon kasi kung saan yung bahay niya, doon kasi yung marami siyang mga kaibigan doon, na ang mga kaibigan ay hindi naman nagbibigay ng magandang halimbawa sa kanya, diba? Mismo na rin si Kuya Bong ang nagsabi niya, diba? So well, at ito pa ang kanyang sinorpresa kay Papa Dins kung ano ang gusto niyang ireregalo sa birthday ni kabisnes, diba? Nakita naman natin kung ano yung sinasabi ni Kuya Bong para sa birthday daw ng kanyang kuya kabisnes, di ba? At titingnan natin kung ano talaga ito. Alam naman natin yun, napanood na natin yun, kung ano talaga yung gusto niya. Gusto niya ay lechon na buo o ulo ang ireregalo niya dito kay kabisnes, hindi ba? Kasi kumbaga pagpapasalamat niya ito bilang isang pagtanggap sa kanya paulit-ulit nila kabisnes, 'di ba? So iyon natin na sorpresa talaga si Papa Dins at nagulat si Papa Dins na ang gusto pa ni Kuya Bong ay silang dalawa ni Papa Dins ang bibili ng lechon na yon sa Maynila, 'di ba? At siya na lang daw maggagas ng sasakyan ni Papa Dins, dalawa lang daw talaga sila bibili. Tingnan mo nga naman ang impluwensya ng kabisnes at ng mga kagwang dito kay Kuya Bong, kung paano nila unti-unting ipapadama o unti-unting ipaparealize kay Kuya Bong na may buhay pa at kailangan niyang magbago kasi mayroon pa siyang future na magkaroon siya ng sarili niyang pamilya, ng kanyang mga anak. So
Yun at maganda naman at yun ay naa-adapt ni Kuya Bong ang pagbabago, naa-adapt ni Kuya Bong ang advices ng kanyang kapatid ng mga kagwang at nila Papa Dins, lalo na ang Mr. and Mrs. Ka-Business na nagmamahal talaga dito kay Kuya Bong. Alam naman po natin kung gaano kamahal ni Ka-Business si Kuya Bong at ang kanyang mga kagwang. Tinuring niya itong parang tunay niyang anak, itong kanyang mga kagwang, 'di ba? So dito sa titingnan natin kung ano talaga yung maibibigay na regalo ni Kuya Bong na talagang gustong-gusto talaga niya, yung lechon daw talaga ang ibibigay niya dito kay Ka-Business Yun ang gusto niya talagang ibibigay, 'di ba? So ang sabi ni Papa Dins, kahit walang material na bagay ang maibibigay niya kay Ka-Business, basta yung pagbabago lang niya ang maibibigay niya kay Ka-Business. Sapat na yun kay Ka-Business. Yung totoong pagbabago niya, yung totoo na siya ay nagbago, na improve na niya talaga yung sarili niya, na siya ay nagbabago na siya ay hindi na katulad ng dati, hindi na siya babalik sa dati. Yun naman talaga ang laging sinasabi ni Kuya Bong na ayaw na raw talaga niya maibalik sa dati, kaya umiiwas talaga siya ngayon. Kahit pupunta doon sa bahay niya, doon tumira, ayaw na niya, iniwan niya na yun kasi ang gusto niya ay mapabago talaga ang kanyang buhay. Diba? Mabago ang kanyang sarili, lahat-lahat na sa kanya. Lagi naman niyang sinasabi, lahat-lahat na gusto ko baguhin. Diba? Siyempre, may pag-asa pa. Yun ang laging sinasabi ni Kuya Bong. Oo naman, may pag-asa naman talaga, diba? Hanggat tayo nabubuhay, may pag-asa tayo magbago. Diba? Hindi naman porket nandyan ka lang ay hindi mo na maisip o hindi na lagi ka na lang nandyan. Hindi mo na maisip na hindi ka magbabago. Talagang magbabago at magbabago ka pa rin. Hindi ba? Lalo na pag ma-realize mo kung gaano ka importante ang buhay ng isang tao. Diba? So, well, mga ka-business, mga kapapi, yun lang po ang aking mai-share sa inyo. So, kung nagustuhan ninyo po ang aking reaction video, ang aking opinion, please subscribe, share, and likes, and comments my reaction video. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilig dito sa aking reaction video, sa panonood nyo. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po. At huwag po natin kalimutan tulungan o subscribe ang ating Pinunong Ka-Business at ang Papa Dins at ang Ka-Business Family at ang Siyam na Kagwang po. Huwag po natin kalimutan ding suportahan. At ang aking kasamahan ng mga reactors, si Nataong Gala, Anime Reactors, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, at si Madam Inday Okray, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Huwag niyong kalimutan paki-subscribe po ng aking munting bahay, at sana po lagi ninyong panoorin ang aking mga reaction video dito kay Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. So, hanggang dito na lang. Magandang gabi sa lahat. May Allah bless us all, at see you again po. Magkikita-kita tayo muli sa aking next reaction video. Bye-bye po.